Sahod, Makaradol, Fred Padernos, Istorya Makaradol! Ayon sa 2024 census ng ating gobyerno, ang ating bansa ay merong populasyon na 112.8 milyon. At meron tayong 29.67 million na mga kabahayan or mga bahay, households kung tawagin. At dyan sa households na yan, na 29.67 million, ang rehistradong merong mga koneksyon ng elektrisidad ay umaabot ng 26.47. Ibig sabihin, maliit lang na porsyento ang walang kuryente, walang nakakabit, hindi nagpakabit ng kuryente. Mabuti pa si Kwan, nagpakabit pa kay Kwan. Pero ito, wala. So, focus tayo dito sa may kabit na kuryente. 26.47 milyon. Sa buong bansa yan, sa buong bansa. Lahat yan ay nasasakop sa pagbabayad ng systems loss na hindi pa tinatanggal sa ngayon. Kung inyong maalala, nung nakaraang SUNA ni Presidente Bongbong Marcos nitong July lang, ay kanyang ipinag-utos na tanggalin na ang paniningil ng systems loss na yan dahil hindi naman yung kasalanan ng mga konsumidor kung bakit may mga systems loss itong mga kumpanya na nagdi-distribute ng kuryente. Hindi nila kasalanan yon. Hindi nila kasalanan na ang may mga kooperatiba ay mayroong mga systems loss na nangyayari. Ang sabi ng Presidente, dapat yung mga kumpanya, yung mga electric cooperative, silang umaayos sa sistema nila para walang systems loss. At hindi nararapat na ang mga consumers na walang kinalaman dyan sa mga systems loss na yan ay siyang nagpapasan ng bayarin, pinaghahati-hati sa lahat ng mga consumers, papiso-piso, pasinti-sintimo, pero kung iyong titingnan sa kabuuan, bilyonis ang inaabot niyan. Hindi kasalanan ng consumers yun, ayon ng Presidente. Kaya, kanya itong panukala na tanggalin ito, ipinapagawa na sa ngayon ang batas na magtatanggal dyan sa systems loss na yan na dagdag pasanin ng mga consumers na hindi naman nila kasalanan. Oo nga naman. Bakit nga tayo magbabayad ang hindi natin kasalanan? Silang may kasalanan. Bakit? Ito bang mga kumpanya bang ito ay walang accountability? Puro lang sila kita, money. Puro ganansya. Kahit na hanggang sa punto na ang mga consumers na ang kanilang kinukutungan ng ganyan, magbabayad ng hindi natin dapat bayarin. O yan ang ginagawa ng Presidente natin, na ipasa kaagad sa Kongreso at ng Senado ang isang panukalang batas na magtatanggal dyan sa systems loss at kasama na yung value added tax na tatanggalin dyan sa mga binabayaran natin na kuryente. Yon ang isang magandang panukala ngayon na sinusulong ng ating Pangulo, Presidente Bongbong Marcos. Ang tanong dyan, kailan naman mag-uutos ang Energy Regulations Commission para ipagbawal na itong paniningil ng systems loss? Kailan? Anong gagawin ng ERC? Meron ba silang motu proprio na order? O hihintayin muna na magawa yung batas na ginagawa ngayon sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan, ibig sabihin Kongreso at Senado, hintayin pa ba yun? O either of dito, kung anong mangyayari, basta kung umabot man sa punto na magawa na itong batas na nagbabawal sa paniningil ng systems loss at ng VAT, ay dapat ito ay tuparin na nang hindi na ito mahirapan pa ang ating mga konsumidor. At ayon kay Senate President Win Gatchalian, na mismo siya ay nag-sponsor ngayon ng isang panukalang batas ukol dyan, ay sinabi niya na tinitingnan ito ng Senado na batas na maipapasa nila on or before
mag-December ngayong taon 2026. So August tayo ngayon. At by December, sabi ni Senate President Win Gatchalian, ay kanilang sisikapin na maipasa ito by December so that pagpatak ng susunod na taon 2027 ay ma-implement na ito, matatanggal na finally yung systems loss na ngayon ay sinisingil ng mga power lines, distributor at ng mga electric cooperatives. Asahan natin yan. Pero ganito, para lang ninyo malaman ha, para ninyo malaman, pagkatapos nung SONA ni Presidente Bongbong Marcos, agad-agad, forthwith, gumawa ng panukalang batas si Senator Win Gatchalian, yung ating Senate President. Isang panukalang batas or Senate Bill na nagsusulong dito sa systems laws na matanggal na. Kasama yung value added tax, tatanggalin na yan sa mga electric bills natin. Yan ang ginagawang batas ngayon na bilang response ng Senado sa panukala ng Presidente, natanggalin na ang systems laws na yan. Maganda naman ito at talagang umaksyon kagad. May counterpart bill ito sa mababang kapulungan. Para pag yan ay pinagsama, pag pinagsama yan, isang matibay na batas yan na ipapatupad dito sa ating bansa. Pero alam nyo ba na itong systems laws na ito ay matagal na itong isinusulong ng ating mga mambabatas, ng ating mga senador. Noon pa ito na hindi lang natutukan, hindi nabigyan ng pansin, hanggang sa ngayon ay ang presidente na mismo, Bongbong Marcos, ang umangal. At talagang isinusulong, itinutulak na mawala na itong systems laws na dagdag pahirap sa ating mga electric consumers. Marami nang gumawa ng ganyang batas, hindi lang napansin. Ngayon naulit lang. Kaya ito, inaasahan na mas mapapabilis at ito ay talagang tututukan. Sino-sino ba ang mga gumawa ng mga batas na yan noon na pagtanggal din sa systems laws? Ang dami. Marami sila. Ito, una-una dyan, si Senator Manny Pacquiao. Diba, nung una, senator yan. Isa pala yan sa kanyang batas na isinulong, natanggalin na itong systems laws. Pero hindi hindi nangyari yung batas na yan. Meron pang gumawa, si Senator J.B. Ejercito. Wala rin nangyari. Tapos, mismong si Senator Win Gatchalian noon, hindi pa siya Senate President, gumawa rin ng ganyan. Wala rin nangyari, natabun-tabunan lang ng mga kung anong mga isyu, ng mga batas, wala. Naipasantabi. Si Senator Risa Ontiveros, gumawa din ng ganyan. Wala rin. Naisantabi pa rin. Si Senator Rodante Marcolita, gumawa rin ng ganyang batas. Hindi rin nangyari na nagawa ang pagtatanggal sa systems laws na yan. At ang pang-anim, si Senator Erwin Tolfo. Gumawa din siya ng batas na yan. Wala rin. Ngayon na naman, na-revive at si Senator Win Gatchalian nag-revive dito at dyan ako umaasa na dahil sa mga daming mga senador na gustong tanggalin ito ay di hamak na ito ay talagang matatanggal na sa darating na panahon. Target nga nila ay December. Sana nga ay matanggal na ito. At yan ay aabangan ng taong bayan dahil yan ay pinangako na dapat matupad sa pamamagitan ng mabilis na aksyon ng ating mga mambabatas. Kaya nga sila ay binubuto lagi ng ating mga butante na sila ay mga mambabatas dahil yan ang silbi sa kanila gumawa ng mga batas mula sa Kongreso, akyat ng Senado, gumawa ng mga batas na ipapatupad sa ating bansa na para maproteksyonan ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino, na mga consumers. Isa ito na mahalagang batas kung sakasakaling magagawa by December ay talaga namang magandang panukala ito, magandang batas ito
para sa mga bawat Pilipino na gumagamit ng kuryente. Ang tanong, basta na lamang ba uupo ang ating mga nasa negosyo ng kuryente, ng mga power lines, para mawala yung systems loss na yan? Palagay ko hindi. Siyempre, yan, lalaban yan para hindi mawala yung systems loss. Kasi kawalan nila yun. Kawalan nila ng kita yan. Kita nila yan eh. Kahit wala naman, singil na lang singil. Kahit walang logi, singil lang singil. Ito dagdag income, dagdag kayamanan nila. Ngayon siguradong pipiyak ito. Pagka gawa ng batas, may mga maglalabi dyan na pawalang bisa, pawalang yan. Pero sige lang. Basta ang importante, gawin ng Kongreso, gawin ng Senado ang kanilang papel naman, ang kanilang responsibilidad na gawin ang batas na yan. At sigurado yan, pag yan umakyat sa Malacanang, dahil ngayon ay utos mismo ng Pangulo, siguradong pipirmahan ka agad yan at nang maging batas at nang agad-agad na may patupad. Alam mo ako, nakikita ko na may gagawin na naman itong mga electric cooperatives, itong mga power lines, distributor. May gagawin na naman ito na ibang mga maniobra dyan sa kanilang mga bayari, sa mga sinisingil nila para ma-maintain yung kanilang singil-singil. May gagawin yan, tingnan natin, sundan natin. At talaga naman na merong mga grupo dyan nagbabantay din na wag itong mangyari, pero pasasaan ba't sisingit at sisingit yan na makagawa ng masisingil para sa kanilang kita. Kasi tandaan natin, walang nagninegosyo sa mundong ito para malugi. Walang nagninegosyo para malugi. Lahat ng nagninegosyo, ang tumbok dyan ay para kumita, gumanansya at nang madagdagan ang kanilang yaman. Tandaan lagi natin yan. Walang nagninegosyo para malugi lang. Lahat ng nagninegosyo ay para kumita, gumanansya at dumami pa ang kanilang yaman. At yan ang ginagawa ng mga negosyanteng ito. Kaya siguradong pipiyak ito sa pagtatanggal ng systems loss na yan at VAT dyan sa electric bills. Tutukan natin ang susunod na mga pangyayari. At yan na muna ang ating balita dito sa ating natalakayan ngayon. Dito lang yan sa Istorya Pakaradol. Dito lang yan sa Radyo Abante is JTV.